What's up mga ka-TG? Magandang araw sa inyo. Ngayon, meron tayo ditong Manlip VHS1200 na dinala ng client upang ipaayos at tignan. So, tinignan natin siya and upon checking, nakita natin na wala siyang hydraulic hose and then yung wire rope niya is sira na. So, kailangan na natin palitan yung mga ganong pyesa. So, ang una natin ginawa is pinalitan natin yung hydraulic hose para makita natin yung function niya talaga kung gumagana ba, kung nag-extend o nagre-retract ng maayos. Nung pinalitan natin yung hydraulic hose niya, nakita natin na nag-extend naman siya and nagre-retract pero hindi niya nare-reach yung maximum na extend niya. So ang ginawa natin, binuksan natin yung boom, binaklas, tinignan natin yung wire rope, and then nakita natin na sira na siya. At ito yung itsura niya. In addition, kaya hindi rin siya gumagana ng maayos, nakita rin natin na sira yung outrigger sensors niya. Left and right na yun. So ito yun. Dito siya. So, ang functions niya is para gumana din yung boom natin. Kasi kung hindi gagana yung sensor, hindi rin gagana yung boom natin. Nakita natin na hindi umiilaw yung sensors and isa siyang indication na hindi gumagana ng maayos yung sensor. Nagpalit na rin tayo ng wire rope niya. Kasi yun yung isang dahilan kung bakit hindi niya nare-reach yung maximum extend niya. And hindi rin siya nagre-retract kasi sira yung wire rope natin. Paano nga ba natin may iwasan yung ganun mga sira? So, ang unit natin is may capacity lamang na kayang ikarga. So, itong Manlip na to, 200 kilograms lang ang pwede niya ikarga. 2 tao or 1 tao and then yung mga tools. So, sa paggamit natin ng Manlip, kailangan lang precise and then maayos. So, sa pag-operate natin, kailangan dahan-dahan and then maayos lang. Para hindi rin nasisira yung ibang function niya. Katulad ng pag-swing, pag-up and down ng boom, and also yung extended track niya. And isa pa, dadagdag ko lang yung maintenance niya. So pag gagamitin natin siya, syempre, proper and regularly relubrication ng unit ng mga boom natin. So pwede naman every 1 month check natin yung boom natin kung maayos pa yung grasa. So kung hindi na good condition yung grasa natin, pwede na naman natin siyang tanggalin or scrape and then palitan natin ng bagong grasa. Para tumagal din ang unit natin, syempre, kailangan natin gamitin ng maayos ang unit. So, sabi ko nga kanina, proper operations. So, initially, tinuturo naman yung mga ganung bagay. Makikinig tayo mabuti. And then, susunod tayo sa mga guidelines. Pag nakalimutan natin, meron naman mga manual para makita natin kung paano nga ba i-operate ng maayos. So, yun yung number 1 na kailangan natin laging tandaan. Yung mga capacity niya. Kung ilan yung maximum and then minimum na load capacity niya para hindi natin siya masobrahan sa paggamit. Ang maximum pala na itong karga is 200 kilograms. So, huwag tayong lalagpas sa 200 kilograms. Dahil sa kagarang action at prepare na ginawa natin, ito na siya. Pwede na natin i-testing. For more videos like this, don't forget to like, share, subscribe sa aming YouTube channel mga ka-TG.